Isa na naman pong pagbati ng mapagpala at maligayang araw sa lahat po na aming minamahal na taga-subaybay at nanonood ng programang ito. Sa atin po mga first-time viewer, welcome po kayong muli sa isang namang episode nitong Prophetic Insights. Na kung saan tayo po ay magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa mga kaganapan na pinag-uusapan ngayon. Hindi lamang po sa ating lokal na kinalalagyan, kundi national at pangbuong mundong usapin na ito po ay patungkol dito nga sa bakuna. At narito po tayo sa pangalawang episode nitong pag-uusap natin Pero bago po tayo magpatuloy ay sumandali muna tayong manalangin. Mapagpala po naming Ama, nasa mga langit po kayo sa oras pong ito, O Diyos. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Humihingi uli ng tulong at kaawaan, pagpapala na sa aming pag-aaral. Sana'y tulungan kami ng Banal na Espiritu na buksan ang aming isipan. Makita namin ang tunay na kalagayan at makita namin ang realidad ng buhay na dapat naming ipamuhay, O Diyos. Ngayon din, sa aming pag-aaral sa umagang ito, tulungan po kami na maunawaan namin ito, O Diyos. Hindi kami maging bias, prejudice, kundi matimbang namin ang mga bagay-bagay na ito at mapili namin kung ano ang tama. Maraming pong salamat sa lahat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong previous presentation ay pinag-usapan po natin itong bakuna doon sa punto na kung saan ito po ay tiningnan natin doon sa aspeto na tila baga tayo ay tinatakot lang nitong mga otoridad, nitong mga kinauukulan upang ang tao ay magpailalim sa kanilang kagustuhan. At sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang sa palagay natin isang kadahilanan din, rason kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito. Sabi ko nga sa ating previous study na mayroon silang end na gustong marating at gumagawa sila ng kaparaanan para maabot ang panukala nila. Sa kaparaanan na minsan hindi natin napapansin pero ito pala ay hindi pabor sa atin Kaya matapos tayong tila baga takutin, ngayon isang kadahilanan marahil ito pong pag-uusap natin na ito po ay pinamagatan nating it's all about control. It's all about control. Hindi kaya itong vaccination program or action nitong mga authority ay paraan lamang upang kontrolin ang sambayanan, kontrolin ang mga tao na pasunurin sa gusto nila. Na para bagang wala kang kalayaan na magkapagpili, wala kang karapatan na gawin kung ano ang sa tingin mo ay tama, kundi doon mismo sa kung ano ang gusto nilang mangyari ay gagawin nila sapagkat sabi ko nga may panukala silang gustong marating at ito ay gagawin nila sa kaparaanan na kukontrolin ang mga tao para lamang maabot ang kanilang mithiin Kung kayo po ay nakapanood ng ating first episode sa ating regular series, na pinamagatan nating Character Matters, ay tinalakay po natin yung mga ibang kaparaanan nila. At isa po doon yung pag-alis ng ating kalayaan na makapagpili. At dito titingnan natin sa aspetong ito ng pagbabakuna kung paano nila tinatanggal ang ating mga karapatan at paano nila isakatuparan na makontrol nila ang buong sambayanan. Ang sabi po dito ng Sky News host Alan Jones says, the overgovernance in disproportionate measure we see today in order to respond to the virus is a case of martial law masquerading as medical law. Nakita niyo po? So, ang sabi dito, itong overgovernance, itong overgovernance
na ginagawa. Sobrang, kumbaga, pag sinabing over-governance ay lumalagpas doon sa supposedly dapat nilang isagawa. Na ito daw ay kaso ng martial law, na ano daw po, na tila baga binabalutan nitong medical law, na gumagawa sila ng mga batas pang medical, pero ang totoo nito ay martial law. Pag sinabing martial law, it's a form of dictatorship na yung mga tao ay wala kang karapatan na gawin ang gusto mo, wala kang karapatan na magpili kung ano ang sa tingin mo ay nararapat, wala kang karapatan na gawin ang sa tingin mo ay tama, kundi kung ano ang utos ng pamunuan. Yun ang masusunod. At yan ngayon ang nangyayari sa atin. Kung kaya nga, ang sabi ng CNN Bureau Chief says, Carrot is no longer working in drive to vaccinate American. Kung natatandaan niyo mga kapatid, ito ay kaparaanan noon, para pasunurin ang isang hayop, nilalagyan nila ng carrot sa harapan na parang inaakit yung hayop para sundan yung carrot o bigyan ng carrot pag siya ay gumawa ng tama. So ang sabi ng CNN, hindi na umuubra yung carrot style. Hindi na umuubra yung incentive style. Kung kaya ang sabi doon, a leaked internal email from CNN's Washington Bureau complains that the carrot is no longer working in terms of convincing Americans to get vaccinated and that the authorities need to start using the stick. So, kumbaga sa nagpapaamo ka ng isang hayop na matapos mong pagawin siya ng isang bagay at siya'y nakagawa, bibigyan mo ng incentive. Ang sabi ng CNN ngayon, hindi na umuobra yan. Kung kaya, kailangan na ng stick. Pag sinabing kailangan na ng stick, pag hindi gumawa, papaluin ka na ngayon. Pag hindi mo sinunod, papaluin ka na ngayon. Ibig sabihin, there will be a punishment. Sa oras na hindi mo sinunod ang kanilang panukala, hindi ka umayon sa kanilang kagustuhan. Hindi. Kung natatandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, sa ibang bansa, mayroon silang inilagay na, anong tawag yun? Drive-thru vaccination. Na pag ikaw ay nabakunahan, automatic mayroon kang isang box ng grocery. At dito sa Pilipinas, kung natatandaan niyo po sa ibang lugar, pag nagpabakuna ka, mayroon kang discount sa mall, mayroon kang ibang incentive, mayroon kang load na binibigay, mayroon kang raffle coupon, ano-ano pa. Subalit nakita nila na ito daw mga carrot na ito that represents incentives ay hindi na umuubra. Sapagkat, sabi ko nga sa ating previous presentation na maybe because some people realize na ito talagang vaccination ay hindi maganda sapagkat may namamatay nga. Kung kaya, dahil hindi na, kumbaga, nagre-response yung mga tao, sabi ka, sa ating previous presentation, parang bumababa na yung rate ng vaccination. Sabi nila, it's time for the stick. It's time for the stick. Ibig sabihin, panahon na para gumamit tayo ng dahas ng punishment. Pero hindi naman ito, mga kaibigan, direct na papaluin ka. Sapagkat nga, sa ibang bansa, katulad ng Pilipinas, we are in democracy. Ibig sabihin, you cannot mandate right away some law that is unconstitutional because people have freedom. So may kalayaan tayo. So hindi lang pwedeng i-mandate ng gobyerno na kailangan ganito, kailangan ganito. Kung kaya nga, itong si Tony Blair, kung nakikilala niyo po siya po ay dating Prime Minister ng Great Britain. At siya po ay miyembro na tong Bilderberg group of companies. Sila ang, kumbaga, the global elite na nagpapatakbo ng mundo ngayon. Ang sabi niya, we will not mandate it. Pero ang sabi niya, you are not mandating this, you're facilitating direction because it will facilitate the access to government services. Sabi niya. So, hindi naman natin ito imamandato na pipilitin natin ang
mga tao na gawin ito na kahit ayaw nila sapagkat hindi natin ito magagawa sapagkat nga katulad ng Pilipinas, tayo ay demokrasya. So, ang gagawin natin ay ifa-facilitate natin. So, anong facilitation ang gagawin nila? Paano nila ifa-facilitate yung mga tao para lamang tumanggap nitong bakuna? So, yan po ang titingnan natin, sisilipin natin sa pag-aaral na ito. Ang sabi po dito ng Crooks, May 9, 2021, PayPal vaccine campaigns offered punishment, rewards 200 years ago. The legislation specified that to obtain subsidies, benefits, or premiums, it was necessary to provide a certificate showing that the applicant, being the father of a family, has had the vaccination. Refusing the vaccine was defined as reprehensible conduct, punishable by a loss of benefits. So nakita niyo po, ito yung kaparaanan nila ng pagpa-facilitate. Ano po? Sabi ni Tony Blair kanina ay pag wala kang ang facilitation ay through the availability of the government services. So sabi nitong mga papang ito, ang facilitation natin ay mangyayari dito sa kumbaga maka-avail ka ng benepisyo, ano po? Maka-avail ka ng benepisyo ng mga premiums. Ibig sabihin ng premiums, yung loan, makapunta ka sa ganito, makabili ka ng ganito. Pag wala kang certificate ng vaccination, lalo't higit sa ating mga, sabi nila, sa mga tatay, mga padre de pamilya, sapagkat ito ang binibigyan nila. Sila madalas yung pumupunta sa mga groceries, mga ganito, para mag-avail ng ganito. Pag wala kang bakuna, you can no longer avail the government services. Ano po? Darating dyan yung sabi ko nga, hindi ka na makakabili, hindi ka makapagbili, hindi ka makaka-avail ng serbisyo ng gobyerno katulad ng kuryente, tubig, loan, travel. Ganyan ang mangyayari mga kaibigan. At yan ang facilitation na sinasabi nila. Ano po? Yan ang facilitation na sinasabi nila. At actually, ito po ay ginagawa na nila sa ibang bansa, katulad po ng France. Sabi dito, health passes needed for French churches and UK nightclubs. The French government approved a draft law on Monday which means people going into church services, cinemas, swimming pools, and other public places with more than 50 people will need to show their COVID-19 status from tomorrow. So ito yung facilitation nila. Pag wala kang bakuna, you can no longer attend. Alam mo naman ang mga tao, lalo yung mga mahilig sa kalayawan, manood ng sine, magpunta sa mga restaurant, magpunta ng nightclub, magpunta sa ball games. Hindi mo na ito mapupuntahan kung wala kang certification na ikaw ay nabakunahan. Ang mahirap doon, kasama doon yung church services. So katulad natin mga kaibigan, mga kapatid, if our church is big enough, and we have maybe more than 50 members, hindi na tayo pwede magtipon. Kung ganon kadami na wala tayong certificate na tayo ay nabakunahan. So ito yung facilitation na sinasabi nila. Ano po? And this facilitation, sabi ko nga, is one form of controlling the individual, controlling the masses, para pasunodin sila doon sa gusto nilang mangyari. Because sabi nga nila kanina, carrot is no longer effective, so kailangan nating marahil gumamit ng dahas. Ano po? Ngayon, hindi lamang yan sa France nangyayari, kundi sa ibang bansa ay nangyayari din. Katulad po nito. Sabi ng Daily Mail, July 18, 2021, calls for Australian who refuse COVID vaccination to be banned from pubs, restaurant, offices, planes, and even leaving their own homes. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Sadyang mas malupit ito. Ano? Sapagkat hindi ka pwedeng mag-travel, hindi ka pwedeng pumunta sa mga lugar na ito, at hindi ka pwede kahit umalis ng bahay mo. So ito yung facilitation nila. Hindi naman ikaw pipilitin na magpabakuna dahil may kalayaan nga tayo sa iba, pero ang problema, ganun din naman yon, sapagkat hindi ka nga, katulad nyan, hindi ka makakapunta sa office. Ibig sabihin, pag hindi ka nagbabakuna, automatically, ipa-fire ka ng iyong kumpanya o tinatrabahuhan. So,
Sa mga tao na yun lang ang kinabubuhayan. Halimbawa, wala ka namang ibang trabaho, kundi nag-oopisina ka at yun lang ang source mo ng income. Ay pag hindi ka nagpabakuna at tatanggalin ka sa trabaho, ay isang miserableng pagkakataon yun. So, tinitingnan nila na this is one way of, controlling the people para magpabakuna sila. Or else, yun nga, you will be restricted from those places na nabanggit. Ano po, sabi dito, Frank Pangalio, who represents the SA Best Party in the South Australian Upper House, has called for coronavirus vaccination to be made compulsory with proof of the job carried in a vaxport. Mr. Pangalio said the document would make it an easy task for authorities to immediately and efficiently determine if President had received the job. While people might still have a choice whether or not to get vaccinated, what they can do in the community will need to be controlled and restricted. Yan. So sabi niya, may kalayaan ka pa din naman. Kung ayaw mong magpabakuna o gusto mo, pero, yun nga, ma-restrict ka sa mga bagay na ito. Ang sabi ng New York Post, July 18, Mitch McConnell warns of lockdown if COVID vaccine rates don't increase. So sabi nga, dito naman, kay McConnell, these shots need to get in every arms as rapidly as possible or we're going to be back in a situation in the fall that we don't yearn for, that we went through last year, adding, this is not complicated. McConnell's call to seek trusted and verified information about the virus and vaccine. White House efforts this past week to counter false information that they say is spreading on social media and cable news. So sabi niya, sabi na ni McConnell, kung ayaw nyo magpabakuna, ay mapipilitan tayong bumalik doon sa sitwasyon na ayaw nyo. Ano? Ayaw nyo. Ano yon? Yung lockdown. Na hindi ka makakalabas, hindi ka makakaganito. At alam niyo po ba na sa ibang bansa, lalo sa Europe, because people there are, they love social life. Alam niyo po yung lockdown, ay marami sa kanilang pagkamatay, especially yung mga young people. So sabi niya, ito, kung ayaw nyo mangyari ito, kung ayaw magpabakuna, ay mapipilitan tayong ibalik yon. Alam niyo po, even the church ay talagang insisted sila dito sa vaccination. Sinong church? Sabi ng Amerika, July 2, 2021, the Vatican seeks all-out effort to combat vaccine hesitancy and correct COVID-19 myth and disinformation. Hesitancy is being driven by fake news, myth, and disinformation about vaccine safety, including among religious groups and some in the medical community. Archbishop Vincenzo Paglia, for his part, noted that both his Bioethics Academy and the Vatican's Doctrine Office have declared COVID-19 vaccine safe, effectual, and ethical. So sabi niya, itong pangamba ng mga tao na hindi magpabakuna, ito ay sa kadahilan ng maaaring yung dumarating sa kanilang informasyon ay mali. Ano po? Sabi ng Vatican. Ito ay myth. Ito ay, yun nga sabi nila, conspiracy theories lang itong mga pinapaabot nila sa social media kung saan-saan pa. Kung kaya, hindi ito dapat. Kung kaya, alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, itong mga social media platform ay inuutusan ng Papa na to ban all the misinformation and hesitancy and negativity about this vaccine. Na po. At sa ibang bansa, mga kaibigan, makikita natin na yung control ay nangyayari din. Katulad po ng Saudi Arabia. Sabi dito, Saudi Arabia banning unvaccinated from nearly all public spaces. Saudi Arabia will ban all citizens and residents unvaccinated against the Chinese coronavirus from entering nearly all public spaces starting August 1. In continuation of the ministry effort to protect the public health, it is required to vaccinate workers and visitors who work in or will enter a number of municipal establishment. Ano po? Sabi ng Saudi Arabia, kailangan natin protektahan yung masses. Pero nga, sabi ko, sa previous study natin, nakita natin na yung bakuna pala ay hindi naman protection. Because even those who are vaccinated are still infected by this COVID virus. Sabi nga,
yung vaccine mo ay kayang outsmart nitong virus na ito pag nag-mutate. So this is not protection actually. So nakikita natin na pwede nating sabihin na tayo ay nililito lang ng mga taong to para nga mapasunod at makontrol tayo. Ano po? So yun ang tila baga nangyayari ngayon. Ngayon, ano pa ang sabi dito sa payagang ito? The municipal establishment banning unvaccinated people from entry starting August 1 includes malls, shopping center, retail stores, and markets. People also need to show proof of vaccine to be allowed entry into restaurant, cafes, men's barbershop, beauty salons, wedding and party halls. Vaccination also be required to enter any economic, commercial, cultural, scientific, or social event in activities, as well as to any entertainment or sports activity. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid. Hindi niyo ba napapansin na tayo ay palapit na doon sa fulfillment ng Revelation 13? Sabi ko nga po, doon sa ating first episode ng ating regular program ng Daan sa Kaligtasan, tayo po ay nasa series 3 na. Sabi ko, marami sa atin ngayon hindi ito pinapansin. Sabi nila, ito daw ay mark of the beast, ganito. No, it's not. But sabi ko doon, these events are preparing the way for the fulfillment of Revelation 13. Nakita niyo po? Sabi ng Revelation 13, He caused both great and small, bond and free, rich and poor, cannot buy or sell, save he who was the mark of the beast. Kung wala kang tatak, hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbenta. Ngayon, nakikita niyo po ang unti-unti ng steps papunta doon. Kasi pag binawalan ka, sabi kanina, pag wala kang bakuna, saan hindi ka pwedeng pumasok? Sabi doon, retail store, shopping center, malls, and even markets. Pag hindi ka pwedeng magpunta ng markets at hindi ka makabili ng iyong pangangailangan, ibig sabihin, you cannot buy or sell. Ano po? Pag wala kang bakuna, hindi ka pwedeng magbili sa market. Pag wala kang bakuna, hindi ka pwedeng magbenta ng anumang produkto mo sa market. Ano po? At kung doon sabi doon, yung mga activities, kasama doon mga kaibigan, mga kapatid, yung pagpupulong sa simbahan. No? At ito mga kaibigan, sabi ko nga, this is happening not just in some parts of the world, but almost all around the world. Tingnan natin ang Jamaica. Sabi dito, ito po ay The Gleaner. Ano po? Ang sabi dyan, teachers beware. Vaccinated tutors to get preferential treatment. Jamaica's teachers who have not been vaccinated against COVID-19 have been put on guard that they will not receive the same treatment as their inoculated counterparts when school reopened to face-to-face classes in September. Nakita niyo po, kung ikaw ay may trabaho at ikaw ay isang guro at ikaw ay hindi vaccinated, you will be mistreated. Ano? Hindi ka magkakaroon ng same ang tawag ng treatment from your employer kung ikaw ay hindi vaccination. Sabi ko nga, ano man ang trabaho mo, sabi nila, alam niyo po sa ibang bansa, ang ginagawa nila, the government is not mandating, but they are mandating the private sector to mandate to their employer, no? To their employee na magpabakuna. Katulad po nito, na hindi ka makapagbili. Sabi ng Fijisan, no job, no sell for vendors council. Market vendors in all Suva City Council and Lami Town Council facilities will have to be vaccinated in order to sell their produce. The Prime Minister announced that vaccination was now conditioned for employment in the private and public sector. And for that to happen, vendors are required to get vaccinated. Nakita niyo po? So, unti-unti tayong kinukondisyon, sabi ko nga, doon sa fulfillment ng Revelation 13, na pag wala ka nito, hindi ka makabili at hindi ka makapagbili. Hindi ka makabenta. Ano? Sabi doon, even in public and private sector, kailangang imandato na magpabakuna yung kanilang mga tauhan. Or else, mga kaibigan, mga kapatid. So ito yung nakikita natin na pagkukontrol ng
mga tao. Ngayon naman mga kaibigan, mga kapatid, kumusta naman yung mga, ang sabi dyan, those who have backbone to stand against the will of the authorities? Ano kaya ang pwedeng mangyari sa kanila? Dahil nga sa pagkukontrol na ito, ano po? Sabi ko nga, hindi na uubra yung carrot, stick naman. But ang tanong mga kaibigan, mga kapatid, up to what extent pwede nilang gamitin ang stick para lamang makontrol ang tao na pasunurin? At ano ang pwede nilang gawin sa mga tao na ayaw sumunod sa kanilang kagustuhan? Tingnan natin mga kaibigan. Ito po. Sabi dito ng 7 China Marketing Post, nothing to worry about, Madagascar spawns COVID-19 vaccine in favor of herbal remedy. Ito po ay sa Madagascar na kung saan hindi sila tumanggap ng vaccination sapagkat ito ay nilabanan nila ng herbal remedy o natural remedy. Sabi dyan, personally, I have not yet been vaccinated and I do not have any intention of getting vaccinated, he said in a televised address. Rajulina has widely boasted the virtues of a locally brewed Artemisia plant infusion to fight coronavirus. Branded under the name COVID Organics and known as CVO, he drinks is also available in a gel form. Sabi dito, hindi kami basta-basta tatanggap ng vaccination na yan sapagkat mayroon kaming panlaban na ito ay natural na nakaparaanan. Walang side effect, hindi mamamatay ang tao, at ligtas nga ito. Sabi ng leader ng Madagascar. Kaya, alam niyo po, naantala ang pagpadala ng vaccine sa Madagascar. Sa ating previous presentation, nakita natin na kahit nga yung ADRA ay parang naglament dito. Imbis na suportahan nila yung, alam niyo po, ito ang nakakalungkot sa atin, na tayong mga professed Advent people, we have the God-given natural remedy to fight any disease. In Madagascar, they are proposing natural remedy. That's why there was a delay in the transfer of vaccines in Madagascar. But unfortunately, alam niyo po, itong ADRA, parang naglament pa sila doon sa pagkaantala at in-educate pa nila yung tao, hindi na tanggapin yung natural remedy sapagkat ito ang kaparaanan ng Diyos, kundi in-educate nila yung tao para tanggapin ang bakuna. Ngayon, doon sa leader ng Madagascar na ayaw magtanggap ng bakuna, ano ang posibleng mangyari sa kanya? Ang sabi dito mga kapatid ng Wait for Minds, Madagascar president targeted in assassination plot. Prosecutor. Several have been arrested over an assassination plot against President Andrei Rajoelina. Madagascar prosecutor have said, according to the evidence in our possession, these individuals had devised a plan for the elimination and neutralization of a number of people, including the head of states. Bakit? Sapagkat ayaw nilang tumanggap ng bakuna. Ano po? At alam niyo po, ito ang mahirap, dahil sa kagustuhan nila na may sa katuparan ang gusto nila. Sabi ko nga, to what extent na pwede nilang gawin ang kanilang stick sa mga opposers. Sa ating previous presentation, nakita natin that even the President of Tanzania, the President of Tanzania was assassinated just because he opposed the acceptance of this vaccine. At hindi lamang siya. Actually, there are several presidents who oppose the vaccination at tingnan natin kung ano nangyari sa kanila. Tingnan niyo po ang mga taong ito. Fact check, these 4 leaders were not killed for opposing COVID-19 vaccination. Yan ang sabi nila. Ano po? Yan ang sabi nila. Tingnan niyo po sa right side, Tanzania, John Magufuli. Ivory Coast, Hamid Bakayoko. Swaziland, Ambrose Olamine. At Burundi, Pierre Nkurunziza. At ngayon naman, yung sa Madagascar. Ano po? Ilan lamang itong mga kaibigan? Itong 4 na ito ay pinatay. Dahil lamang
sa kanilang pag-oppose na tanggapin ang bakuna. Ano po? Ngayon, 4, Burundi, Swaziland, Tanzania, Ivory Coast. There is a plot in the President of Madagascar. Sino pa ang sunod? Ito. Isa pa ito. Ang President ng Haiti. Twin epidemics in Haiti, violence and coronavirus usher in critical phase in wake of assassination. A lethal combination of street violence and coronavirus infection has ushered in a dark period of Haiti after decades of instability and misfortune. The assassination of President Jovenel Moise injected further uncertainty into an already volatile security and health situation. Alam niyo po ba mga kaibigan, mga kapatid, na itong President ng Haiti ay isa ring opposer nitong vaccine. Kung kaya, hindi natin alam, there was a plot na nangyari sa kanila, nagkaroon ng riot, ganito, and he was assassinated. Panglima. Ano po? Panglima na presidente ng mga opposers. Ano po? Kaya sabi ko nga, ano ang pwedeng gawin nila para kontrolin ang tao? At alam niyo po ba na after the assassination of Haiti President, limpak-limpak na bakuna ang dumating doon sa lugar nila, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ang sabi dito, the assassination of Haiti's president may worsen its response to COVID-19. Haiti hasn't vaccinated a single person yet. Poverty and vaccine hesitancy don't help. Ayun ang sabi nila. Hindi magkakatulong sa inyong kahirapan na maging hesitant kayo sa bakuna. Kung kaya dahil, yun nga, hindi na marahil hindi kami kikita sa inyo, ikaw ay tinik sa lalamunan, you are thorn in the flesh, kailangan kang wala para kami makapagpatuloy sa aming panukala. Ano po? Sabi ko nga, mga kaibigan, hindi ordinaryong laban ang nangyayari nito sa atin. Ano po? That even, especially dito sa ating lugar ay nangyayari na to. Tingnan niyo po, sa Amerika, pag hindi ka nagpabakuna, papasukin ka, nagdodor-to-door sila. And they will confiscate something in your possession. Ano po? Like Bibles and guns. Madison Cawthorn, Biden door-to-door vaccine strategy could be used to take guns and Bibles. Think about the mechanism they would have to build to be able to actually execute that massive of a thing. Cawthorn continued, and then think about what those mechanisms could be used for. They could then go door-to-door and take your guns. They could go door-to-door and take your Bibles. Sa usapin, mga kaibigan, nitong vaccination, why is it then? Pwede siguro, yung baril kasi, yung mga opposers talaga, pwedeng mangamba sila na, ay, dahil ayaw to, pag pinilit nila, ay pwedeng lumaban. Pero yung Bible, mga kaibigan, mga kapatid, bakit kailangang kumpiskahin? Sapagkat ito ay naglalaman ng sure word of prophecy na nagsasabi sa atin na ang kanilang ginagawa ay pag-prepare ng mga tao sa pagtanggap ng tatak ng hayop. Ang sabi ni Santo Papa kanina ay ito ay dahil sa mga myth, misinformation na galing doon sa mga extremist ng Bible prophecy. Ito ba ang dahilan, mga kaibigan? Or talagang extreme yung kanilang controlling power, mga kaibigan, mga kapatid? Kung kaya sabi ko nga, even the social media platform ay gusto nilang kontrolin, mga kaibigan, mga kapatid. Katulad dito, your Facebook Big Brother would now like to know if you'll snitch on any far-right extremist, ano po? So, sabi ko nga, itong usaping ito ay hindi ito simple. Even in social media. Kung kaya nga po, mga kaibigan, mga kapatid, kung papansinin nyo, kahit sa YouTube, yung mga tao na nagpipresent na mga information na totoo about vaccination, binubura nila. Sabi ko nga, nabanggit ko, kung kayo po ay may YouTube channel, itong presentation ni Walter White na What's Up Prof, episode 46, to vax or not to vax, 2 days lang ang itinagal sa YouTube at binura nila. Why? Because it gives a true information about vaccination. Ngayon sa Facebook naman, at hindi lang yan, ang controlling power nila ay lalawak ng lalawak hanggang wala ka ng
magagawa pa kundi sumuong kung wala ka talagang tiwala sa ating Panginoon. Even in our communication. Tingnan niyo po ito mga kaibigan, mga kapatid. No job, no phone. Unvaccinated to have SIM cards, black, Pakistan, Punjab, government says. No? Isa rin yan. Ano po? Na pag hindi ka nagpabakuna, hindi ka ang tawag doon? Hindi ka na makakabili ng SIM card para mag-communicate ka sa iyong mahal sa buhay. Bakit? Because they are afraid that you may be able to, or you might share the true information. Katulad po niyan, halimbawa, nakakita ka ng tamang informasyon sa vaccination. May SIM card ka, nag-load ka ng internet, sinare mo sa mga kapamilya mo. Ayaw nilang mangyari yan. Ayaw nilang mangyari yan. Ano po? Kung kaya, yan ang iniiwasan nila. Ngayon, may mga lugar din na talagang strong pa rin sila. At sana mga kaibigan, sabi ko nga, ito sana ang katulad dapat natin gawin. Sabi po dyan, California restaurant sparks backlash with signs asking diners to prove they are not vaccinated. Ito naman ay salungat ito. Itong restaurant na ito sa California, ang sabi dito mga kaibigan, mga kapatid, kapag ikaw ay nabakunahan, hindi ka pwede. Tinatanggap lang nila yung mga walang bakuna. Ano? Napakatapang, sabi ito. Face diapers not required, everyone is welcome. Ano po? Notice, yan sa kaliwa. Proof of being unvaccinated required. Signs were taped to the doors of Basilicos, Pasta e Vino in Orange County that said proof of being unvaccinated was required for entry in defense of American liberty and freedom. Notice, proof of being unvaccinated required. We have zero tolerance for treason news. Anti-American stupidity. Thank you for pondering the signs read. No po? So nakita natin, no? Sabi dito, ito ang dapat sanang tama. Ano? Dapat sanang tama. Na wag nating pabayaan, hayaan ang mga nasa otoridad na unti-unting alisin sa atin ang ating mga kalayaan. No? At ito sana ang stand natin. Individual, especially to us Seventh-day Adventists. At ito po mga kaibigan ay hindi lamang nangyayari sa ibang bansa. Because even in our own country, in some places in the Philippines, ay nangyayari ito. Siguro naman nanonood kayo ng balita, tingnan niyo po ito. Sabi ito, Ahong draws flag for decision against unvaccinated person. The mayor of the city of Lapu-Lapu in the Philippines issued a new executive order which bans those who have not received a COVID-19 injection from entering supermarkets, groceries, department stores, and convenience store, effective August 25. Only vaccinated persons upon presenting of their vaccination cards shall be allowed to enter public and private markets, including department stores, supermarkets, grocery stores, and convenience stores. Ano po? Matindi ito. Ibig sabihin, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, we are also being restricted from buying and selling if you are not vaccinated. Sabi ko nga, hindi lang ito sa ibang bansa, but even here in the Philippines, we are being programmed. They are, sabi ko nga sa ating previous presentation, gumagawa na sila ngayon ng steps para mag-develop ng attitude sa mga tao. They are setting the stage, mga kaibigan, mga kapatid, that when the Revelation 13 totally fulfilled, madali na nilang gawin because ngayon, pine-prepare nila ang mind ng mga tao. Ano po? So this is the controlling power, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ito basta-basta. Nakikita natin na hindi ito dahil gusto nilang protektahan tayo, hindi ito dahil gusto nilang tulungan tayo, but gusto nilang kontrolin tayo at alisin ang ating mga kalayaan sa kaparaanan na ginagawa nila, mga kaibigan. At sana po'y makita natin ito. Ang sabi po ng Great Controversy, page 587, the advocates of Sunday law represents themselves as laboring to promote the highest interest of the society. Nakita niyo po? The advocates of Sunday law. Ang front nila para tulungan ang society, para sa ikabubuti ng mga tao, pero hindi yung totoo. Ano po? Ang sabi dito sa patuloy, and those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of the reform. Ano po? Nakita nyo? Itong reforma na gusto nila, sabi ko nga, yung ayaw sumunod sa kanila
They consider them as their enemies. No po? But the fact that a movement to establish error is connected with a work which it in itself good is not an argument in favor of the error. We may disguise poison by mingling it with wholesome food, but we do not change its nature. On the contrary, it is rendered more dangerous as it is more likely to be taken unawares. It is one Satan's device to combine with falsehood just enough truth to give plausibility. Nakita niyo po mga kaibigan, ibig sabihin, itong lahat na nangyayaring ito ay hindi lamang ito kagustuhan ng gobyerno, but this is one of the devices of the enemy para dalhin ang kanyang pakay sa harap ng mga tao. Ang sabi ng Review and Herald, November 8, 1892, everyone who is not centered in Christ will fail to stand the test and ordeal of the day, while those who are clothed with Christ's righteousness will stand firm to truth and duty. Those who have trusted in their own righteousness will be ranged under the black banner of the Prince of Darkness. Then it will be seen whether the choice is for Christ or Belial. Those who have seen self-distrustful, who have been circumstanced that they have not dared to face stigma and reproach, will at last openly declare themselves for Christ in His law, while many who have appeared to be flourishing trees, but who have borne no fruit, will go with the multitude to do evil, and will receive the mark of the apostasy in the forehead and in their forehand. Nakita niyo po mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayo ay unti-unting pinabayaan natin ang gobyerno na alisin ang ating karapatan at tayo ay sumuong sa kanila, ang sabi doon kanina, unti-unti tayong hinihahanda ating sarili para tumanggap ng gatak ng hayop. Ano po? Kailangan nating tumayo ng firm ng matibay sa prinsipyo ng katotohanan, anuman ang mangyari, mga kaibigan, mga kapatid. Anuman ang mangyari. Ano po? Ang sabi ng Manuscript Release, Volume 16, page 22, it is our purpose to prepare young men and young women to act as God's helping hand, receiving light from the source of truth, and imparting it to those who sit in darkness. It is time that the world was warned that the day of the Lord will surely come as a thief in the night. Men are ambitious for power. The world is stirred with strife. Everywhere there is contentment. At this time, in a world filled with confusion and bloodshed, the message is to be proclaimed that soon, in power and great glory, the Prince of Peace is to come. Nakita niyo po, lahat ng pangyayaring ito will usher us to the soon coming of our Savior Jesus Christ. At nakikita natin, mga kaibigan, na habang nalalapit tayo sa araw na yon, ang kaaway ay gumagawa siya ng mga medium upang sirain, upang dalhin ang kanyang panukala, sabi doon, sa darkness. At maraming tao ang nadadala niya. Ang ating gawain ay babalaan sila ng tunay na katotohanan upang hindi sila madaya ng kaaway. Sabi doon, people are being ambitious, mga kaibigan. And there are so many bloodshed in strife. Ano po? At dahil dito, nagiging controlling ang ating kapwa-tao para lamang dalhin ang kanilang panukala. At isa na dyan, ang kaparaanan ng pagbabakuna, mga kaibigan, mga kapatid. This is one way, one form of control na ginagawa nila upang pasunurin ang tao kahit ayaw nila at inaalis ang kanilang kalayaan. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pagkakataong ito, sana po nakita natin ng malinaw ang panukala ng Diyos na kailangan tayo na tumayo sa prinsipyo ng katotohanan ano ang mangyari. At sa susunod po nating pag-aaral, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang tunay na nature ng bakuna at ano ang sinasabi ng spirit of prophecy dito, kung kailangan ba itong tanggapin natin o hindi, at yan po ang pag-aaral natin. At minsan pa pong sana'y nakabigay kami sa inyo ng informasyon na para sa araw-araw po nating pagpili, tayo ay manatiling pumili ng tama at piliin natin lagi ang side ng Panginoon at tayo ay manatili sa daan sa kaligtasan. Pagpalain po tayo ng ating nakatan.